korupsyon ng criminal justice system. Inilarawan ni aspirant Senator Arlene Brosas ng Gabriela Party List Representative sa isang presscon kung paano maunawaan ng taong bayan ang political dynasty sa ating gobyerno. Inilahad din niya ang bilang ng mga magkakamag-anak o pamilya na mga nakaposisyon sa ating pamahalaan. Ito po ang kanyang pahayag. Yung pareho kayo, magkasama, magkakamag-anak kayo, nasa mula barangay, hanggang mayor, hanggang LGU, hanggang national office. So parang sobra-sobra yung position para doon. Tapos sabi nga natin, yung result nga niya, ayon sa study, nagko-concentrate ka ng economic power and political power para sa ilang mga pangalan. So the opportunity, ang sinasabi natin dito, bigyan natin ang oportunidad ang lahat. Kasi kung sa bata, kung yung anak gustong maging pwede naman bumaba sa posisyon yung magulang. I mean, diba, ethical din naman yun. Pwede naman yun gawin. Ano? Yung hindi lang yung sobra-sobra ang dami nila doon. Tapos ganun na yung nangyayari doon sa hindi naman nasusolusyonan yung paghihirap nung lugar. Kung nga sa ECIJ report for 2024, no? 2025 actually na itsura natin. 18 every 10 district reps belong to dynasties. More than half are re-electionists in 2025. 71 of 82 Philippine governors belong to political families. 113 out of 149 Philippine cities also ruled by political dynasties. Yan po yung reality na meron tayo, hindi lang sa Kongreso. Wow. So, ibig sabihin, yun talaga yung itsura. Ngayon, what happened is, walang gustong magkaroon ng legislation na aatake sa kanila. Nabanggit pa ng kongresista ang kanilang sinusulong na batas na Anti-Political Dynasty House Bill No. 1157 na paulit-ulit na nilang pinapasa sa Kongreso. Ngunit sa kasamaang palad ay di ito pinapansin. Meron kaming bill. Ang bill namin ay Anti-Political Dynasty. It was filed, House Bill No. 1157. It is to prohibit the establishment of political dynasties. So kami po, kahit gano'n ang time, lalabanan natin yun. Tanong lang ma'am, bakit ilang beses na nagpasa o nag-try mag-file ng bill? How many times in your legislative career? 2019 po, nag-file tayo ng bill. So every time, ibig sabihin, 17, 18, 19 Congress, we are filing every time. No? Umaabot naman ma'am sa committee or umaabot sa plenary? Wala talaga naman ma'am. Kaugnay sa sinusulong na batas ni Gabriela Representative Brosas na Anti-Political Dynasty ay buong tapang niya na sinagot na di niya gagawing salungatin ito. Tatakbo po yung anak ninyo o pinsan ninyo ng pangalan Brosas? Papayagan niyo po ba? Hindi. Kasi po meron po nag-covenant po kami last time for 2025 elections. If you remember, the Makabayan Bloc actually signed a covenant na hindi po kami papayag sa political dynasty. At yung mga pamilya na. Wala ng pag-asa si Father Reyes na kung magiging epektibo ba ang voters education. Gayon patuloy na may nangyayaring dayaan lalo't sa araw ng botohan. Maging ang kredibilidad ng COMELEC sa pamamahala sa eleksyon ay binatikos niya rin. Na umabot sa punto na kalampagin ang nakakasakop na ahensya ng gobyerno para ipasilip ang salin ng mga nagpapatakbo ng COMELEC. Voters education, problema namin ang COMELEC. Maski na mag-voters education para mag-voters education, kung dinadaya ang eleksyon, kung nabibili ang mga posisyon, pagkano, party list, 200 million, ang bayan. Congressman, a little over that. Senador, medyo mas mahal yan. Kaya, gaano kayaman na kaya yung chairman at mga commissioners ng COMELEC? Pakisilip nga mga salin ng mga yan. Paki-inventaryo nga ang mga bahay niyan at mga business ng mga yan. Di ba? Kaya, lifestyle check naman. Yes, ang hirap ng mga matitinong mga party list na mag-survive. Kasi ang party list lang sa Congress, majority na hawak ng dynasties.
Mga peking diner, peking party list, peke. They do not represent the marginalized. They just use the name of a marginalized sector. But the one who sponsors that is a dynasty.